no one from their end air their issues to top management or even to me. Karamihan doon po may violation but walang ginawa ang kumpanya. Karamihan din dyan po may nagpipiral padding po yan. Wala din silang nadinig sa amin. Isa din dyan po, malaking sweldo. Mag-file ng OT po, wala pa rin silang nadinig sa amin. There was not even once na meron kaming ginawang drastic actions to these people. Why have you allow it that way? Hindi nyo sila pinupuna, hindi nyo binibigyan ng mga memo for the infraction. Is tantamount to condoning. Hinahayaan nyo. Tawagin po natin ang mga ingrato sa inyong kabutihan. Pero ma'am, may mali pa rin ako nakita. Mababa po ang kanilang minimum. Hindi nyo po sinusunod sa tamang batas. Ito po ba'y totoo? Majority nasa above minimum wage. Well, okay, majority. Nilabag niya rin po ang batas. Kung ang pasweldo po nyo ay mababa sa minimum wage, then yan po ay violation ng labor code. Hindi karampatan pong penalty tungkol dyan. Antayin niyo po sana makaupo ako. Hambalusin ko lahat mga yan. Hindi ako nagbibiro. Kaya po ay 3 taon na nagtatrabaho dito sa... At kami, aming sinasahod dito ay kulang, wala sa minimum rate. Mababa na nga po yung sahod namin, nadedeli pa ng 2 araw, minsan 3 araw. Bukod po sa baba ng aming sinasahod wala po kaming 13-month pay dito. Sa loob ng 3 taon, wala kaming natanggap ni pisong duling dito sa kumpanyang to. Hindi ko akalain na ganito palang aming sasapitin na pinangako nila sa amin na kami tataasan ng sahod pag kami nakatatlong buwan na. Pero wala silang natupad sa mga pangako nila. Lahat, benefits, 13-month, kahit Christmas bonus man lang, wala kami natanggap dito. Ang gusto lang po namin mangyari ay mabayaran po kami ng sapat sa aming pinagtrabahuan. Sana po ay sa amin ng pinagpaguran namin. Kailan mo tinatanggap tong 550 na to? Sige, 1 taon. Magkano? Wala 645? Go for it. Take that complaint. Magandang umaga sa inyong lahat. Alright. Ilang taon ang karamihan sa inyo nagtatrabaho roon sa sinasabing kumpanya na hindi natin muna't pangalanan kasi pagkaalam namin, nakahanda raw silang ayusin at makipagtulungan. No? Kung ang tao yung nakahanda pagkitulungan, hindi na mahalaga sa amin yung pangapangalan. Ang gusto lang namin maging kabahagi sa solusyon ng problema. Ha? Okay na ba sa'yo? Okay, ayusin na lang natin to para nang sa ganun ay tuloy-tuloy ng trabaho, hindi na bubulilyaso yung proyekto at tingnan na lang natin kung ano magagawa. Ha? Okay sa inyo? Sige. At nakikinig sa atin ngayon si alias Lily. Hindi muna natin pangalanan ng kumpanya kasi makikipagtulungan naman sila. HR Head ng Construction Company. Good morning, Miss alias Lily. Ma'am. Yeah, good morning po. Good morning. Okay, ma'am. As your request na wag pangalanan, okay lang po sa amin. Mahalaga po sa amin ay masolusyonan lang po at medyo magawan po natin ng paraan. Ito mga manggagawa po rin nyo. Ano po ang pinaka-latest po na inyong magagawa dito sa lumapit po sa amin? Kami naman, idinudulog din namin sa inyo yung kanilang mga sahod daw po. Ito ba'y below minimum? Yes. Okay, so then, I've been receiving calls for the past 2 days. Okay. Well, that's good because I was able to explain on behalf of the company our side. Okay. Pangalawa po, kaninang umaga, ang aga ng tawag, yung number na tumawag sa akin kaninang umaga po, nagbigay po ako sa kanyang somehow. A picture, yung mga inputs lang po. Okay. Now, this case po, somehow para kaming caught unaware. Because no one from their end air their issues to top management or even to me, to HR. Some of those out of 57 po, naintindihan ko po yun, na dumulog sa inyo po. Karamihan doon po may violation, but walang ginawa ang kumpanya because ang focus namin is to fast-track the project para ma-turn over namin sa client. Karamihan din dyan po, to be honest with you, may nagpipiral padding po yan. Wala din silang nadinig sa amin. Isa din dyan po, lead man pa po, 4 months, malaking sweldo. Mag-file ng OT po hanggang alas 8, pero reported sa guard kung uwi alas 6. Wala pa rin silang nadinig sa amin. Patapik-tapik lang po, kuya, huwag mo nang ulitin. Ganun lang po. There was not even once na meron kami ginawang drastic actions for these people because you want the project done outside because you're looking at January 31. Nadinig ko na po yan. Kahit nadinig ko, walang formal,
I was talking to top management and we're preparing. We're preparing po. Naghanda na po kami kung magkano ibigay. Sabi ko, kahit hindi tayo nakapagpaningil, wala pa tayong nakuhang bayad, ma'am, ihanda lang natin pang palubag loob. Or, kasi okay lang po yan. And then, naghanda na po kami. And then I was talking to the project manager there. All of a sudden, January 7, I received a picture na medyo mayabang pa ng konti background. Palagay ko, building ninyo yun po. Wala din silang nadinig sa amin. Why? Because you are waiting from them, at least for the first time, nadudulog sa amin, hindi po. No one from the group come to us, diretso sila sa inyo. How can we come up with a good arrangement pang overall kung ganun na ginagawa nila? So there was this communication issue and yun ang ikinasasama ng loob din ng top management na. So ang sa akin lang, until now, we are waiting for them to come to us. Nakaprepare na, nakahanda na, ibibigyan namin sa kanila. Dami namin nadinig na mga comments sa kanila pero wala kaming sinagot, nothing at all. Because until now, we're waiting for them. Okay, ma'am. Napakinggan na po namin sa atin yung inyong sentimiento, ano? And apparently, I think that they've been violating continuously, consistently, constantly. But why have you allow it that way? Bakit nyo hinayaan? Actually po, ganito bakit po nyo po, yun. ma'am, sandali, ano? Pinabayaan ko po kayo magsalita na mahaba, ano? Ako naman po, papaliwanag, hindi po tayo magdebate rito. Ano? Ang layunin po namin dito, pwede po magsalabas ng sentimiento, pwede po kayong magalit at karapatan niyo pong magalit kung doon sa mga sinasabi po ninyo, pinapakinggan ko po, nagbabalanse po tayo rito. Ano? Yung pong mahabang panahon, mahabang PC no, ninyo na parang hindi nyo sila pinupuna, hindi nyo binibigyan ng mga memo for the infraction, is tantamount to condoning. Hinahayaan nyo, kaya yung pagpapabayaan nyo sa kanila, may kasabihan po, evil triumphs when good men do nothing. Ang mga bagay na mali o mga bagay na hindi tama at masama ay mamamayagpag kapag yung mga mabubuting tao hindi nagsasalita. Kung napuno na po kayo, nagsalita na po kayo, bago nangyari ito, siguro you could have stopped them and listened to them and called them and then ipulong po sila makataong pamamaraan at makataong pagpapaliwanag. Subalit ma'am, isa lang aming napansin. May karapatan po kayo magalit. Ang pagdating po na kanila, para po sila kung tawagin po natin, mga ingrato sa inyong kabutihan. Pero ma'am, may mali pa rin ako nakita. Mababa po ang kanilang minimum. Hindi nyo po sinusunod sa tamang batas. Ito pa ba'y totoo? 645 pesos sa Metro Manila minimum. Below minimum pa rin sila, 550 pesos eh. Totoo po ba? I think just a 7 of them din yung flagman. Yung nagano lang. Ma'am, it's not a question kung si flagman, si Noman, Superman, Batman. Hindi na po yan mahalaga. Totoo ba na wala kayo sa minimum wage? Majority nasa above minimum wage. Well, okay, majority. Kahit na po 1%, 2%, 3%, minority lang yung nasa below minimum, nilabag niya rin po ang batas. Kasi 1% paglabag, nilabag mo na po yung 100%. Ang sa akin lang po, sabi ko nga, may karapatan po kayo magsentimiento, maggalit. Pag sinunod nyo po ang sinasabing pasamang pasahod sa Metro Manila at ganito pong inaasal nila, tutulong po ako hambalusin isa-isa, dagukan isa-isa. Kaya alam po ma'am, wala po akong mukha para ipagtanggol at magbabalanse rito dahil may paglabag po kayo eh. Sir, mawalang galang lang po ma'am, nakikinig po sa atin ang labor. Ang labor po, mediator, arbiter ng Region 4A, kung saan ipatupad po natin yung minimum wage. Kaya nga po ginawa ng gobyerno po natin eh. Kaya nga po may mga Committee on Labor pagdating po dyan sa mga sa Senado. Ayaw ko po na malaman na sabi nyo, sila po yung mga walang utang na loob. Sa ginawa niyong kabutihan, kayo ay ang haba ng PC ninyo. Ngayon, alam ko kung bakit mahaba ang PC nyo, kasi walang hiya nyo po sila eh. Ang walang hiya po, ibig kong sabihin, may batas po tayo. Sundin po natin ang batas. The law applies to all or none at all. Yun lang pong gusto kong sabihin. Gets nyo, ma'am? Ito si Attorney Dennis Manzanero. Ma'am, sandali lang, I will let Dennis Manzanero, isa po yung mediator arbiter ng Dollar Region 4A. Attorney, magandang umaga po sa inyo, Attorney. No, sir, narinig nyo naman po siguro. Take nyo, sir. Meron po kasi
kasi tayo bawat regional ng ating bansa na may pinapatupad na minimum wage na kailangan pong sundin yan ng bawat tamang pasweldo para sa mga nag-e-employo po. Ngayon, kung ang pasweldo po nyo ay mababa sa minimum wage, then yan po ay violation ng labor code. May karampatan pong penalty tungkol dyan. O, yun lang, yung nasabi niyo na po, sir, Miss Lily. Opo. O, ngayon, Miss Lily, take it away. Ito ba'y maayos na po natin? Ito, papatupad niya na po ba? At ibibigay niyo na po ba yung tamang pasahod? May karapatan po kayong disiplinahin, suspindihin, tanggalin kung may paglabag. Pero may paglabag din po kayo. Ganito muna, sir. Alright. Yan yung nagsumbong sa inyo. Hindi na mahalaga sa akin. Ang mahalaga kay may nagsumbong patago, pailalim, paitaas, bukas, sarado, ay totoo eh. Ba't ka nagagalit sa katotohanan? Hindi ba ako nagagalit? You know what? Instead of you defending, look, listen, Miss Lily, tinatago ko ang pangalan ng kumpanya ninyo to protect you, and I'm still protecting you. Kung ito yung nagre-reklamo, pwede ko kayong pangalanan. Wala naman akong kiber kung idemanda nyo ako. Totoo naman eh. Pero tinatago kong pangalan nyo para bigyan kayo ng pagkakataon ayusin. Don't play hardball with me. Ibang tulfong kausap mo, si Bitag ako. Sir, Iisa lang ang aking gawin, I'm here to negotiate with you, but negotiate with strength. Behind my back is a big stick. I'm gonna whack you there if you keep on saying, tama ka. Cooperate with me. Can you just give them exactly the minimum wage? That's all. And then we can talk about violations nila as labor. walang problema, we're going to negotiate. But one, sana, ulitin ko po, sana nakipag-usap mo na lang sila sa amin. Now, going back to the minimum wage, there are only 5 out of 57, kasi all of them are 650 to 1,000 per day. 5 out of 67. Ma'am, stop. Yes po, yes 5 po, yes po, out yes of 67, 5 employees out of 67 ang below minimum. Tama? 55, kasi nga flagman nga po sila po. Okay. Flagman. 5 out of 67 ang hindi nyo 57 po. 57. Okay. Therefore, confirm na binayolate nyo pa rin. Parang sa batas ng Diyos, you violate one commandment, you violated every commandment there is in 10 commandments. In sa 67 na mga minimum wage na bawat ulo yan, you violate one, you've already violated everything. And pwede na kayong masampa ng kaso niyan. Ma'am, siguro pag pinatawag kayo sa Senado, government project to. At alam ko yung principal ninyo dyan. Malaking tao. Kilala ko. Huwag na tayo maglokolohan dito. Si Bitag ako kaya kong umupo sa harapan ng malaking taong principal ninyo. Hello? Ma'am, narinig mo ba ako? Hello ka ngayon. Narinig mo ako, ma'am? Hello? Ma'am, narinig mo ako? Stop acting. Attorney Dennis Marincera, nakikita Yes, niyo ngayon? Nakikita niyo excuse ng bulok? Hello. Attorney, Yes, po. you take care of this and tell them to pay up or else shut the F up. Ganun lang sabihin mo sa kanila. Comply. Yes. Cooperate or else you know exactly what to do. Ganun lang po ako, sir. Opo. Okay, anong magagawa niyo, sir? Sir, kung makakapunta yan, bali magkausap kami ni Bitag Team. Pinigay ko yung, kung saan sila malapit, I think Rizal, malapit sila. Okay. Kung binigay ko yung aming address doon para makapag-complain sila. Kasi tama rin naman kayo, kahit yan di isa lang, violation pa rin yan. Dapat Yes. ay ipatupad sa lahat. Okay. Namimili po sila. Parang ang gusto nang sabihin, sa bawat batas, pipiliin lang nila kung anong kalang ipapatupad at pwede nilang ilabag yung ibang mga bagay na gustong ilabag. I mean, who are these people? Sino itong mga tao na to? Antayin niyo po, sir, makaupo ako. Hambalusin ko lahat mga yan. Hindi ako nagbibiro. Okay, sir. Ganito na lang, tulungan niyo po, tawagan niyo po sila. Kahit nasabihin 57 nasa tama, yung 5 hindi tama, ibigay po nila ang karapatan ng 5. Ang paglabag doon sa 5, isa, nilabag mo na rin ang buong sinasabing batas at yung sinasabing the labor code. Opo. Okay, sige sir. Attorney, maraming salamat po Sige sa po. iyong Maraming salamat paliwanag. din po. Pinabayaan ko muna siya magsalita. Ginanahan. Akala mo, pastora na nagsisermon. Sabihin mo nga ron, sabi ni Bitag,
Huwag mo siyang susubukan, iba yan, antayin mong makaupo yan. Sos, naku marititit, patitinuin ko yan. Buisit! Ayusin natin to. Hindi ako galit sa inyo. Ilalaban ko kayo. Hindi ko kayo iwan. Okay ba? Salamat, sir. Okay, pag-usapan natin sa labas para medyo kilala ko yung nasa itaas pa tapos government project. Kunting maliit lang kayo na subcontractor yan. Nagmamagaling. Sapatusin ko pa mga sentido niyong putok sa buho kayo. Mahiya-hiya naman kayo! Okay ba? Okay, sir. Dagdagan ko pa. Mahiya-hiya! Kakapal na mukha nyo! Buisit! Ito po ang nag-iisang pambansang hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. I love this job! Tulong at serbisyo. May tatak. Yan po tatak ni Bitag. The one and only. Hindi acting-acting. Totoong pangyayari. Totoong mga biktima. Totoong tao. Totoong aksyon. Walang acting-acting. Pag nagalit, umayos ka! Umayos ka. Ilalaban ka. Di ka iiwan. Hashtag ipabitag mo.